Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Apo. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating studio sa Elizalde Broadcasting with our program sa EB Talakayan. Naging tanghali na tuloy dahil hapon na dahil dapat to umaga eh. Talagang meron tayong special guest maya-maya. Pero habang hinihintay po natin ang special guest natin, hindi ko muna i-mention, siyempre very special siya. Tayo po ay magbatian muna ng Kung Hei Pachoy, diba? At alam natin na ating mga kaibigang Chinese na nandito sa Manila ay nag-enjoy ng kanilang Chinese New Year, no? Na yan. Kaya alam nyo naman na matagal na sila dito sa atin sa Pilipinas at kaibigan natin ng mga iyan. Kung kaya't marami po sa atin ding mga Pilipino na enjoy sa kanilang tinatawag na yung bagong taon ng mga Chinese, Kung Hei Pachoy. Yan ho. At syempre, pagkaya alam natin na bagong taon sa mga Chinese, kitang-kita ho natin at alam na inaasahan ang mga tao na yan ay namimigay ng Ano ba yung pinamimigay? Tikoy, no? Kaya kahit naman hindi Kung Hei Pachoy nila, yung tikoy na yan na mabibili sa Chinese communities ay talaga namang masarap at lalong sumasarap pagka yan ay Chinese New Year, no? Kaya lang tayo naman enjoy together and of course with their parade ng mga kung ano-anong mga magagandang yung pinapakita nila, yung mga dragon play, no? Na kung saan ang mga Chinese ay very noted sa ganung mga celebration at pumupunta yung mga nakadamit anong tawag doon, dragon, na may mga kasamang mga may mga musical instrument sila, masaya, hindi po ba? And so, yan po ang mga kaganapan ngayon at siyempre binigyan ng ating gobyerno ng kaimportansyahan ang kanilang pagdiriwang ng bagong taon. Kung kaya't ito po ay idineklara, no, na special holiday, right? Special holiday, walang pasok ang mga taga-gobyerno and also yung mga private, wala rin pasok, kaya wala tayong bangko ngayon kundi mga ATM lang. Yan yung mga thousands at millions nyo hindi nyo mapapasok sa sa mga hindi ATM, no? Kaya medyo limited tayo sa banking ngayon. But then masaya tayo dahil another day na naman. Today is February 9. It's Friday. Yeah, weekends. At bukas, karamihan sa atin po ay walang gagawin kundi mag-enjoy sa kanilang bahay. At the same time, maglinis, magluto, etc. Yan yung kagawian ng mga Pilipino, di ba? Pero ngayon parang naiiba na. So, yan pong sinasabi natin na pag weekends, ang mga Pilipino ay nasa bahay, naglalaba, nagluluto. But yan ay kagawian noong so many years back pa. Pero ngayon, ang mga Pinoy pagka weekends ay nagpupunta sa mga malls, sa sinihan, pasyalan, together with the family and friends. Iba na tayo ngayon, westernized na rin no? At wag nyo silang iistorbohin pagka during weekends dahil nag-i-enjoy sila para tayong mga Amerikano. Alam niyo po yung mga Amerikano, pagka weekends, huwag kayong tatawag-tawag sa kanila, lalo na kung wala kayong usapan.
dahil yan ay nag-i-enjoy, talagang sinasabor nila ang special day ng weekends. So, together with the family, ay nako, hindi pwede silang istorbohin. Lakad ng lakad yan, walang humpay na enjoyment. Yan na rin po ang ginagawa ng mga Pinoy. No? Especially yung ating pong mga kabataan, alam niyo naman yung kabataan natin, mga lakwatsador, no? Mahilig sa party-party, mahilig sa yung ika nga makipasalamuha sa mga kaibigan. On which maganda naman ho yun, di po ba? Para ma-enjoy nyo. Ay, anak, tumatawag si Sir si Sir. Ewan ko ba kung paano siya tumawag. Sandali po, may tumatawag ang ating special guest. Nakita ko tumawag, hindi ko naman sagot yan na po, dito sa AB Talakayan, very soon makakasama po natin ang isang very special person na kung saan ay naglingkod sa ating gobyerno for a long time, no? Isa siyang masipag na tao, mabuting angkan, sapagkat ang kanilang mga angkan ay angkan ho ng matatalino, mga abogado, no? At mga somebody in the government in the past years, so many years back, no? At hindi ho natin malilimutan yung kanyang kapatid na naging byword sa mga OFW sapagkat malaki ang naitulong noon sa OFW. At hello po, ito si Tita Mel. Sir, inaantay na namin kayo. Opo. Sige po, sir. Umpisa ko na, sir, ha? Wait lang sila. I-set up ko lang. Okay, set up pa ho niya, sandali. Kaya po, sinasabi natin dito sa AB Talakayan ay... Hello? Hello po. Hello, sir? Hello? Opo, sir. Naririnig niyo ako? Hello? Hello, sir? Hindi niya yata ako naririnig. Hello, sir? Naririnig niyo po ako? Hello? Hello po? Hello? Hello po? Naririnig niyo ako, sir? Hello, Mel? Opo, naririnig niyo po ako, sir? Hindi niya yata ako naririnig. Hello? Hello po. Tingnan mo na. Naririnig niya ako. Hello, sir. Lalong hindi narinig. Nawala naman siya. Sandali po, Hello, sir. Mel? Can Opo. you hear? Yes, I can hear you, sir. Naririnig po kayo? Naririnig niyo po ba si Tita? Hello, naririnig niyo po Hindi kami? ko marinig. Hello, hello. Sir, naririnig ko po kayo, pero Sir, ako hindi niyo hindi ko marinig. marinig. Hindi raw niya marinig eh. Hello? Hello, naririnig niyo po kami? Hello? Hindi raw eh. Opo, naririnig po namin kayo. Naririnig. Kami po naririnig niyo? Hindi raw clear. Hindi niyo ganong naririnig po? Baka may problema yung headset niyo, sir. Sabi mo, Okay, iayusin niyo na. Ah. Hello po, yan. Naririnig niyo na po kami? Yes. Ayan, yan. Ganyan po, naririnig niyo kami? sir, Yeah, hello, Mel. Opo, naririnig niyo kami, sir? Lipat sana ako sa headset, pero parang may diferensya eh. Baka raw may kayo, sir, naririnig naman po namin kayo. Pero kami, hindi nyo marinig. Hello, Dali sir. lang, ha? Opo, sige po. Take your time, sir. Ayan, okay na. Okay na daw. Okay na po, sir? Yeah, go ahead na. Sige, sir. Introduce ko na po kayo, sir, ha? Okay. So, Sige. mga minamahal nating taga-subaybay, tayo po ay nagkapalad ngayong hapon na makasama po natin ang isang malaking personalidad. Alam niyo po, ang ating pong bisita ngayon ay naging direktor ng PCSO, Philippines Charity Sweepstakes. At sila po ay mga angkan ng mga public servant. Opo, naalala ko po yung kanyang kapatid na tumakbo po ng presidente. Bilang presidente, siya po ay nakilala na maglingkod sa sa OFW, siya, family club, at saka yan po ay naging somebody po sa sa OFW. Nakilala po si Sir Senyeres na tumakbo pong presidente
so many years back. Pero po, sa kasamaan palad ay namayapa po siya, bigla po siyang nagkasakit. Kaya hindi po siya naging presidente noon. Yun ang naging dahilan. But then, kahit po sumakabilang buhay ang kanyang kapatid ay naaalala pa rin ng sambayanan sapagkat isa pong magaling na public servant po yan sa ng mga OFW sa overseas Filipino workers. Opo. At ngayon po ay kasama natin ang kapatid niya si Kaiking Ramon Señeres na siya pong naging former director ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sir, welcome po. Good afternoon po. Yes, thank you, Mel. You're welcome po. Thank you. Opo. Sa ngayon, ay alam niyo po, maganda yung pag-uusapan natin, di ba, sir? Tungkol sa plastic, na kung saan ang plastic po ay nagiging problema natin, no? Problema ng bayan dahil alam niyo naman kung anong nagagawa niyang, nang nagagawa ng plastic sa ating kapaligiran. Ano, sir? Sige po, sir, ipaliwanag niyo po kung ano yung gusto ninyong talakayin tungkol dito sa buying plastics by the kilo. Di po ba? Yan ang inyong concern. Sir, hello? Yes. Opo, sige, sir. Yes. Ang problema kasi ngayon, Mel, walang bumibili ng plastic. Opo. Kaya nagiging basura lahat ng plastic, no? Ang dahilan diyan, marami kasing klase ng plastic, no? Merong PP, merong PE, merong matigas, merong malambot, no? So ang suggestion ko, sinulat ko dun sa blog ko na lumabas din bilang column. Opo. Simulan natin, mag-create tayo ng market para yung mga junk shop ay bumibili ng plastic na 4 kilo. Opo, para mapakinabangan, sir, ano? Yes. It doesn't matter kung anong klaseng plastic. Basta plastic. Pwedeng botelya, pwedeng wrapper, pwedeng bag, basta plastic. Bibilhin by the kilo. Oo. Kasi pagdating naman sa recycling, masosort naman yan eh. Opo. Oo. At saka, actually, mayroong batas yan na yung plastic mismo, nakalagay doon yung number. May numbering system ang plastic eh. Numbering system, sir? Oo. What does it mean po? Meron numbering system. Well, pag number 1, number 2, number 3 hanggang 5 yan, alam mo kung anong klaseng plastic yan. So, yun po, dinidifferentiate. Opo. Pagka pinagsama mo lahat ng number 1, pwede mong tunawin yun bilang similar na plastic. Ayun. Ganon din yung number 2, yung number 3. Ang problema, yung mga manufacturer natin, hindi naglalagay ng numbers, hindi naglalagay ng symbol. Kasi hindi maklasify. Oo. At saka magmula nung nagkaroon ng globalization, opo, marami ng imported products na nanggagaling kung saan-saan na wala na rin symbol. Ganun okay. Okay. So, walang bumibili, no? So, ngayon, pag ipatupad natin yung batas na buying or selling by the kilo, lahat yan bibilhin. Pati shopping bag. Ang tanong po ng ating mga nakikinig, paano ho bibilin yun kung ano naman ang magiging pakinabang nila sapagkat sinasabi nga po ninyo, naka-classified ang mga uri ng plastic, di ba, sir? Alam mo naman nung araw, Mel, yung mga bumibili ng bottled dyaryo, may mga timbangan yan eh. Opo. Diba? Opo. Mura lang naman ang timbangan eh. Diba? Opo. So, timbangin. Kung ilang kilo, babayaran. Oho. So, halimbawa, yung lahat ng plastic mo sa bahay, pati yung mga bote ng tubig, ilagay mo sa plastic bag lahat yan.
magiging, Pagdating ng kolektor, titimbangin yan, babayaran ka. no, magiging pera, di ba, sir? Yun talaga ang incentive. Kasi tama yung tanong mo, lahat ng Pilipino, yun ang unang tanong. Anong pakinabang? Ano po ang pakinabang kapag lalo na nagamit na po yung plastic, di po ba? Example po, yung wrapper, no? Yung ginagawa ho nating pambalot ng mga kung ano-anong binibili natin sa palengke o galing sa ano po, yung mga ordinary na wrapper. Yan po ba mabebenta kung nagamit na po yan, lalo na kung marumi, tapon na lang hindi po ba? Hindi naman maaring... Hindi, kaya nga, pagka pinagsama mo yan lahat sa isang plastic bag, Opo. kahit wrapper ng candy, kasama yan sa pagkilo. Ayun. Oo, lahat ng plastic, ilagay mo sa shopping bag. Hindi ka naman mauubusan ng shopping bag Totoo po yun. Diba? Opo. Sana sir, lahat po tayong mga Pilipino maging aware na even yung pinagbalutan ng candy, plastic yun di ba sir? Sana po mailagay na sa isang lalagyan at maipon-ipon. Alam niyo naman, kung halimbawa yung sabihin na lang natin dito sa NCR, mga ilang milyon tayo rito, kung bawat isa magtatapon ng plastic niya na ganun, napakarami yung sagabal sa ating basura, di ba sir? Alam mo ba, Mel, lumabas yung balita na Opo. number 1 tayo sa buong mundo Na ano sa po? pagtapon ng plastic sa dagat. Opo, kaya nga sir, yung mga karagatan natin ng baka talaga namang punong-puno na po ng mga plastic hindi po ba sir? At saka, Hindi, nakalimutan ko yung number pero ang huling nabasa ko, at least 30% ng plastic na pumupunta sa mga ocean sa buong mundo. Kaya nga po, sir. Galing sa Pilipinas. Galing sa Pilipinas. Totoo po. At hirap na hirap. Nalinisin ang particular Pacific Ocean, sir. Di ba? Dahil punong-puno ng plastic na basura. Lahat kasi nagtatapon. Pero Mel, balikan ko ng konti. Opo, kasi sige po, sinabi sir. mo, no? Opo. Kasi para sa akin, medyo pilosopong tanong yun yung anong pakinabang. Ang pakinabang dyan, Pinusapang tanong mo ba lilinis yun? Opo. Lilinis yung kapaligiran mo. Opo, tama po yun. At saka magiging malinis yung kinakain mo. May balita na yung plastic kinakain kasi ng mga bangus Kaya nga po sir, ng mga isda, di po ba? Kaya patay tayo Oo, dyan. ng mga isda. Opo. Kaya napupunta sa katawan nila. Kaya nga po. Pag kinakain natin yung isda, meron ng kasamang plastic. Na yun na nga po. That's the danger of it, di ba sir? Opo. Oo, microplastic yun. Nako. Nagkakasakit tayo dahil dyan. So, yun ang pakinabang. Magiging malinis ang kapaligiran at malinis yung kinakain mo. Pero, kung naghahanap ka rin ng pera, sige, bayaran na lang. Mas maganda po Kung yun. may labas yung batas. Opo. Kailangan lang may labas yung batas. Wala pang batas Kailangan sir, magkaroon ng batas tungkol dyan para alam niyo naman tayong mga Pinoy, no? Pagka kailangan pa natin, may batas pa para sundin pa. Hindi ka mo ayoko naman maghalintulad tulad ng mga Hapon, very sila kwan sa kapaligiran, di po ba concern, kaya hindi mo masyadong mabasura yung kanilang bansa, di ba sir? Oo. Pinadala ko na pala yung sinulat ko. Opo. Pinadala ko na sa Kongreso, sa Senado at saka sa Gabinete. Galing po niyan sir. Opo. So, tinan natin kung may magre-react sa kanila. Siyempre naman sir, Oo. bakit para sa kabutihan po ng bansa yan at saka siyempre kapakinabangan ng lahat, di po ba? Maraming salamat po sa inyo at yan pala ay ginagawa nyo na ng paraan sir, kaya talaga ho kami ay mapalad dahil may mga senyere sa buhay ng Pilipino, di po ba sir? Kaya yung kapatid ninyo napakalaki din pong paglilingkod sa bayan ng ginawa, kaya lang po sinamampalad na siya ay namayapa ng maaga. Pero marami pong mga senyere sir, yung pamangkin nyo po ba yon si attorney?
Roy Jr., anak ni Ambayon. Ayun, anak ni Sir Señeres na namayapa na ano po, na tumakbong presidente noon. Hindi na niya naabutan yung resulta ng pagka-presidente. Alam po natin na ang inyong pong angkan, mga Señeres, ay talagang naglilingkod sa bayan. Kaya nagpapasalamat po kami, sir. In-announce nyo ngayon na sumulat na pala kayo sa Kongreso, sir? Sa Senado, Sa Senado, sa Kongreso, opo. at saka sa gabinete. Oo. Kaya maraming salamat, sir, kasi alam niyo po, kahit na wala na po kayo sa gobyerno, ay nakikita po namin ang pagmamalasakit nyo dito sa ating sambayanan. Kaya kami po ay nagpapasalamat. Kaya napakaganda po nung ginawa nyo na yan para dito po sa problema ng mga plastics, no, na siyang magiging problema pang kalusugan at pang ano po, itong kapaligiran, di po ba, sir? Alam mo, Mel, isa pa lang, no? Opo. Ang sumagot sa akin na departamento. Talaga, sir? Department of Energy. Maganda yun, sir. Pero tungkol naman sa ibang topic, no? Ano pong topic yan, sir? Sinulat ko kasi na pag mayroong mga brownout na dadating, dapat pagsabihan yung mga pamilya na may mga sakit at saka mga PWD. Bakit, sir? Para ano yan? Para makapaghanda sila. Oo. At dapat, pati mga hospital, pagsabihan ng Meralco na may dadating na brownout kasi marami dyan nakakabit sa life support. Tama po yun, sir. Sa mga hospital, opo, talagang napakagaling talaga ni sir. Ngayon, ang sagot ng Department of Energy, meron na palang batas. I see. Di mas magaling, sir, di po ba? Hindi. Kasi bihira yung sumusunod sa batas. Sir, batas yun. Pwede bang hindi sundin yun? Lalo na ng mga hospitals? Hindi sinusunod. Ngayon, ang sabi ng Department of Energy, pagdating sa hospital, hindi pa na sila required na mag-notify. Bakit naman po, sir? Hospital yun. Wala sa batas. Ibig sabihin, kailangan amendahan yung batas. Meron pang ganun kailangan. Samantalang, siyempre, kung iisipin po, hospital yun dapat aware ho sila doon, di ba? Dahil sa kapakanan ng kanilang mga pasyente. Well, the good news is, may mga hospital daw na motopropyo on their own, ginagawa nila. Pero hindi lahat. That's good. Opo. At saka hindi natin alam kung alin bang hospital ang gumagawa niyan. Kasi walang reporting, walang database. Kaya nga, sir, dapat may follow-up yun, sir. Hindi po ba? Ang ganda po ng inyong mga adhikain. Opo. Ako, sinulat ko lang yan. Hindi naman pwede na lahat ng sinulat ko ako magpa-follow up. Sir, kayo naman po, wala naman kayong pagod sa paglilingkod sa bayan kahit wala na kayo sa gobyerno. Alam naman natin yan. Hindi, pagpatuloy nyo na, sir, at maganda naman po yung mga layunin nyo. Kailangan yung mga netizen, mga citizen ng kumilos. Opo, lahat po tayo, di ba, sir? Kaya nga po, maganda nga yung programa ninyong Kaiking for You, sir, di ba? Para malaman po nila yung inyong pong mga adhikain para sa Pilipino. Alam nyo, dapat magkaisa na ho tayo, lalo na sa kalinisan, di ba, sir? Nagkakaroon tayo ng problema. Yeah. Punta lang sila sa vlog ko, Mel. Sige po, i-announce natin sa vlog nyo na Kaiking for You. Yun po ba? Ang address, Fenceneres. Opo. Ano po? Susulat ko po. Fenceneres. Fenceneres, opo. Blogspot.com. Blogspot.com. Yan po, narinig nyo. Pakiulit nyo, sir. I-announce nyo sa kanila. Para masundan kayo lalo dahil napaka-importante po ng inyong mga binablog dyan. Sige po, sir. They are listening to you. Sige po, kayo po mag-announce. Actually, Mel, depende kung nasaan sila, no? Lumalabas din yung column ko sa local na dyaryo. May column po kayo sa local newspapers. Ano pong newspaper niyo, sir? Opo. Lumalabas sa Panay News. Panay News. Opo. Negros Daily Bulletin. Negros Daily Bulletin.
Na po. Mindanao News, Palawan News. Aba, 23 galing na ano. yun, yung local. Mm. 23 Mindanao na News. yung local newspaper na How about, nagpa-publish ng column. ang galing po sir How about dito sa Metro Manila? Wala pa dito, pero sa probinsya, hanggang Baguio meron na. Oh, ang galing sir Oo. But then, ano po, Oo. kakontakin ko po yung kaibigan natin dito sa, kasi minsan po sumulat ako sa isang dyaryo dito minto lang ako. Anong dyaryo nga ba? Sasabihin ko na kailangan ay suportahan natin si sir dahil napakaganda ng kanyang mga adhikain. Hindi sir? Will you give me an authority na kontakin itong mga newspaper dito? Sige po, sir. Ikalak natin. Opo, sir. Maganda kasi yan Napakalaking tulong po sa ating pamahalaan at sa ating bayan. Kasi yan po ang At number saka, Mel, 1. Opo. kahit anong topic magustuhan mo doon sa vlog, Opo, nakita ko. Nabasa Pwede ko na- nga, sir pwede natin pag-usapan dito sa show mo. Sir, ganito po gawin natin. Ano po tayo, every week meron kayong dito sa akin. Anong gusto nyong araw? Sige. Ano po? Anong araw po kayo, sir? Gusto nyo? Planuhin natin kung Sige po, just papakan. call me up after the show, sir, ha? Sige. Oh, sige po, sir. Kasi napakaganda ho niyan dahil ito'y para sa bayan Hindi po ba? At yung inyong mga binablog, nabasa ko po talaga kahapon, binasa ko, mapakabuluhan lahat ng inyong mga tinatalakay na dapat malaman ng sambayanan. Sir. Okay. Opo. Okay. So, yan po, sir. Yun lang ang aking suggestion. Sana magkaroon ho kayo rito ng ganyan, programa natin. Even once a week or thrice a week, mas maganda nga, sir di ba? Para makatulong tayo sa bayan. Sige po. Okay. Good. Sige. May sasabihin pa kayo, sir? Well, babanggitin ko lang yung lalabas this week na topic. Sige po. Ano po yung topic this week? Sinulat ko yung invasion of armyworms. Invasion. Invasion ng ano ho? Yeah. Yung palang armyworms, hindi yan native sa Pilipinas. Army worms. Yung mga bulate, sir? Yan yung worm na kinakain yung mga mais, mga tanim. Peste sa mga mais. Peste sa ano? Oo. Maganda yan, sir. Oo. Maraming nalugi sa norte dahil dyan. Inalaman ko, galing pala yan sa ibang bansa, nakarating dito. Paano nakarating dito yan, sir? Anong bansa ho? China? Maraming sources. But the problem is, hindi na monitor ng gobyerno na dumating na pala. Wow. Bakit naman hindi na monitor, sir? Hindi ko alam. Basta dumami na lang ng dumami. Nako, naging peste sa ating mga pananim. Nalaman na lang natin na may peste na. Ganyan din nangyari sa janitor. Yung janitor fish. Ganyan din ang nangyari. Kita nyo, invasive din yun. Invasive din. Kasi sir, napakarami pong malalaman sa inyo ng ating sambayanan. Kaya nihikayat ko po kayo na mag-program dito. Even thrice a week, sir, please. Kasi malaking tulong po nyo sa sambayanan. Sige, sir. Alright. Napakaganda po. Thank you, sir, for being with us. Thank you. Opo, salamat po, sir. May sasabihin pa ho kayo, sir? Magandang hapon sa lahat. Opo, sir. Thank you. Magandang hapon na sa lahat. Opo, thank you, sir. Thank you very much po, sir, for being with us. At alright. Magtawagan po tayo kung ano yung schedule nyo, sir, ha? Sige. Salamat po. Planuhin natin. Opo. Okay, Mel. Salamat Bye-bye. po. Ayan po si Ka-Iking for you. Pakinggan niyo po yung kanyang vlog at saka syempre napakaganda po ng kanyang tinalakay ngayon tungkol sa mga plastic kasi yan po mga plastic na yan sususugan ko lang yung mga sinabi ni sir talaga po namang medyo perwisyo talaga sa ating karagatan hindi ba? Kaya yung mga pinagkakakain natin ng mga candy, alam niyo po pag naipon-ipon yan, ilang milyong Pilipino kumakain ng candy na syempre may plastic wrapper. Sa candy pa lang ho tayo, hindi pa yun sa mga pinagbalutan ng galing tayo sa palengke. No, ayan, nakikita ho ninyo. Sinasabi nga po, nakita natin yan sa YouTube. Ilang taon pa ang ang lilipas bago malinis yan.
600 years dahil kahit na anong pagpupunyagi ng ating country na malinis ang karagatan niyan dahil sa mga plastic na ating pong mga na hindi natin pinag-iingatan na basta tapon lang tayo ng tapon dito, tapon doon. Ang hindi niyo po alam bumabalik po sa atin yan. Katulad ng tinalakay po ni Sir Senyeres kanina, a while ago, sinabi nga niya, yung mga isda ho sa karagatan, kinakain ho yung mga plastic. At siyempre, pag kinain ho ng mga isda, yung mga plastic, sino buho naman ang kumakain ng isda? Hindi ba tayong mga tao? Yan. Kaya nagbubumerang po sa atin yung mga pinaggagawa ho natin magkakasakit ho tayo. Kaya kung ano-anong baka dyan nagsisimula yung mga cancer of the colon, etc. Yung mga ganon, di ba? Nakakakain tayo ng mga plastic na yan na siyang nagiging sanhi ng mabigat na karamdaman. Kaya po, yan na tinalakay ni Sir yung tungkol sa mga plastic na yan. Maganda at sabi nga niya po, kanina sumulat na siya sa Senate at saka sa Congress tungkol diyan sa topic na yan para siguro ginigising din niya o nakikipagtalakayan din siya sa DNR, no? Na napakaganda naman po kasi bilang isang mamamayan. Alam niyo po kasi ang mga Senyeres, hindi niyo po maitatanong, talagang hanga po ako sa kanila sapagkat kilala ko po ang kanilang angkan na mga public servant po talaga sila. Matatalinong mga nilalang pero ang kanilang mga puso ay para sa sambayanan. Kaya po, ang karamihan po sa kanila ay nagkaroon ng pagkakataon na maglingkod sa ating bayan. It so happen lang po na yung kapatid nila na kilalang kilala rin na naging tagapagtanggol ng OFW na si Sir Ike Senyeres, no? Na mayapa, no? Siya kasalukuyan tumatakbong presidente noon. Pero sinasabi ko po sa inyo, ngayong nandiyan po si Sir Ka-Iking na Senyeres din, kapatid ho yan ng yumaong tumakbong presidente, ay mapalad tayo dahil may pumalit, no? Kasi marami nga magkakapatid dyan at saka yung pamangkin niya na anak ni dati ng yumaong si Sir Senyeres ay isa ng ganap na abogado. Alam niyo po na nakapanayam po rin din natin siya dito sa ating studio several months ago o a year ago, si Attorney Senyeres, no? Pamangkin yan ni Ka-Iking. Kaya nga po tayo ay nagpapasalamat, hindi tayo nakakalimutan ni Ka-Iking kasi naging kaibigan po natin siya sa pamamagitan ng isang kaibigan po natin na kaibigan din niya, si Mr. Bobby Enciso. No, kaya ako naman po ay nagagalak. At ito po, siguro mga minamahal nating listeners, narinig nyo sinabi ni Sir, magkakaroon siya ng programa dito sa atin para makatulong po sa sambayanan. Abangan nyo po yan, no? Sa mga, baka mamaya po pag-usapan namin at kung anong araw siya, i-announce po natin sa inyo. Nakita nyo po yung mga plastic na yun, no, sa karagatan. Puro plastic po yan. Nakita po natin yung mga pictures na yan sa YouTube. Naku, talaga namang katakot-takot na problema, no? So, yan po, mga minamahal nating taga-subaybay. Next time around, meron tayong mga makabuluhang topic na ihahatid sa atin ni Ka-Iking Senyeres, no? Kasi tumutulong siya para sa kapakanan ng ating bayan. Hanggang sa muli, and please don't forget to like us, follow us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. And don't forget, we always say, we love you all. Bye-bye.